الحمد لله الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان وهداه وأمره ونهاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang lahat ng pagpapuri ay nararapat lamang kay Allah na Panginoon ng sanlibutan, na siya na Allah, nilikha niya ang tao at ginabayan niya. Ako'y sumasaksi wala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at alipin ni Allah. Mapasa kanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah hanggang sa kanyang mga pamilya, hanggang sa kanyang mga kasamahan. Amma ba'd, mga kapatid sa Islam, ating katakutan ng tunay na pagkatakot ang dakilang Allah. Ang ating topiko sa araw na ito, ang tinatawag sa basa ng Arabic, al-hurriyatul haqiqiyah. Ang tinatawag na totoong kalayaan. Ano pala ang totoong kalayaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang kalayaan sa Islam ay hindi nangangahulugan na gagawin ng tao ang lahat ng gusto niya nang walang limitasyon. Hindi rin ibig sabihin na siya ay magiging malaya mula sa lahat ng relihiyon, batas at moralidad. Dahil kapag ang tao ay nakalaya mula sa pagsamba at pagsunod kay Allah, kadalasan ay mahuhulog siya sa ibang pagkakaalipin, sa pagnanasa, sa pera, sa mga tao, at sa sariling kagustuhan, iyadan billah. Kaya ang tanong, mga kapatid, ano ba ang tunay na kalayaan? Unang-una sa lahat, mga kapatid, ang pinakamalaking kalayaan ay ang paglaya ng isang tao mula sa pagkaalipin sa iba pa bukod pa kay Allah. Sinabi ng dakilang Allah sa banal na Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Mga kapatid, malinaw sa talatang ito kung bakit tayo nilikha ni Allah. Tayo ay nilikha ni Allah upang siya lamang ang ating sambahin. Kaya, ang pagiging alipin kay Allah ay hindi kahihiyan. Hindi kahihiyan ang pagiging alipin kay Allah. Ito ang pinakamataas na karangalan ng isang tao, ang maging alipin siya ni Allah. Ang tao ay hindi nilikha upang maging alipin ng pera. Hindi siya nilikha upang maging alipin ng kanyang kagustuhan. Hindi siya nilikha upang maging alipin ng iba pang mga tao. At lalo't lalo na, hindi siya nilikha ni Allah upang maging alipin ng Satanas. Nilikha siya upang maging alipin ni Allah lamang. At kapag sinamba ng isang Muslim si Allah na nag-iisa lamang, nakalaya siya. Lumaya siya mula sa pagpapasakop sa mga nilalang ng iba pa. Kaya sinabi ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Harabu minar riqqi alladhi khuliqu lah, fabulu bi riqqin nafsi wasyaitani." Ang mga tao na ayaw magpaalipin kay Allah, tumakas sila. Tumakas sila mula sa pagkaaliping nilikha sila para rito sana. Kaya sinubok sila ni Allah ng pagkaalipin sa sarili at sa Satanas.
Ibig sabihin, ang taong ayaw maging alipin ni Allah ay hindi magiging tunay na malaya. Hindi magiging tunay na malaya ang taong ayaw magpaalipin kay Allah. Magiging alipin siya ng ibang bagay. Magiging alipin siya ng kanyang pagnanasa. Magiging alipin siya ng pera, ng iba pang mga tao, ng kanyang bisyo. Maaaring maging alipin siya ng syaitan. Kaya mga kapatid, hindi ang tanong, alipin ba ako? Dahil tayo lahat ay alipin. Lahat tayo ay alipin. Ngunit ang tanong, kanino ako alipin? Kanino ako alipin? Kung ikaw ay alipin ni Allah, ito ang pinakamalaking karangalan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kalayaan ay hindi ang pagsunod sa sariling kagustuhan o pagnanasa. Sinabi ng dakilang Allah sa banal na Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Nakita mo ba ang taong ginawa niyang Diyos ang kanyang sariling pagnanasa? Nakita niyo ba yun? Yung mga taong ginawa nilang Panginoon na sinusunod nila ang tanging kagustuhan lamang nila. Mga kapatid, may tanong o may taong nagsasabi, ako ay malaya, I'm free, sabi pa nga nila. Gagawin ko ang gusto ko. Pero kapag dumating ang pagnanasa, kapag dumating ang temptasyon, hindi niya ito kaya pigilan. Hindi niya ito kayang pigilan. Kapag gusto niyang gumawa ng kasalanan, ginagawa niya. Kapag gusto niya ng bisyo o magbisyo, nagbibisyo siya. Kapag nagalit siya, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang galit. Kapag may tukso, sumusunod siya. Kapag tinatawag siya ng syaitan, sumusunod siya. Ang tanong mga kapatid, kalayaan ba ang ganito? Ito ba ang tunay na kalayaan? Kailanman hindi. Hindi ito ang tunay na kalayaan. Dahil ang taong ito na may ganitong pang-uugali, ito ay naging bihag siya ng kanyang sariling pagnanasa. Ang tunay na malaya ay ang taong kayang kontrolin ang kanyang sarili. Ang tunay na malaya ay ang taong kaya niyang sabihin sa kanyang sarili, hindi ko ito gagawin dahil hindi ito kinalulugdan, kinagugustuhan ni Allah. Kaya niyang iwan ang haram, ang ipinagbabawal kahit gusto ito ng kanyang sarili. Ito ang tunay na kalayaan dahil ang pinakamahirap kontrolin, hindi ang ibang tao. Ang pinakamahirap kontrolin, ang ating mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi inaalis ng Islam ang kalayaan ng tao. Ang Islam ay nagbibigay sa tao ng kagustuhan at pagpipili. Pero tayong self-will, sabi pa nga ng English. Dahil doon, pananagutin tayo ni Allah sa lahat ng ating ginagawa at ginawa sa buhay natin dito sa mundo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur." Kaya ang sino mang nagnanais ay maniwala siya. At sino mang nagnanais ay tumalikod siya sa pananampalataya. Ikaw bahala, maniwala ka o hindi. Ngunit pananagutan mo ang iyong desisyon. Ngunit mga kapatid, ang kalayaang ito ay hindi absolute o walang hangganan. Ito ay kalayaang ginagabayan ng batas o syariah ni Allah. Bakit? Dahil ang tao ay hindi ang tao ang lumikha sa kanyang sarili mismo. Hindi tayo ang naglikha sa ating sarili. Si Allah ang lumikha sa ating mga sarili. Sinabi ni Allah sa dakilang Quran, "Ala lahul khalqu wal amr." Tunay na siya o tunay na sa kanya na Allah ang paglikha at ang kautusan. Ang lumikha sa tao
ang may karapatang mag-utos at magbawal sa kanya. Kaya hindi sinabi ng Islam na walang kalayaan, wala kang kalayaan. Hindi yan ang sinabi ng Islam. At hindi rin sinabi ng Islam na gawin mo ang lahat ng gusto mo. Ang Islam ay nagtuturo na mayroon kang kalayaan na pumili, ngunit may pananagutan ka sa iyong pinili. May kalayaan kang gumawa, ngunit pananagutan mo ang iyong ginawa. May kalayaan kang pumili ng daan, ngunit pananagutan mo kung saan ka dadalhin ng daang pinili mo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga alipin ni Allah, katakutan natin ng tunay na pagkatakot si Allah. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglabas mula sa kulungan. Maaring ang isang tao ay nasa labas ng kulungan, ngunit siya ay bihag ng kanyang pagnanasa at kagustuhan. Malaya ang kanyang katawan, ngunit bihag ang kanyang puso, bihag ng bisyo, bihag ng pera, bihag ng pagnanasa, ng galit, ng kasalanan, at lalo-lalo na ng satanas. At maaaring ang isang tao ay nasa loob ng kulungan, ngunit malaya ang kanyang puso dahil sa iman o pananampalataya na wasto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ang mundo ay bilangguan ng mga mananampalataya at paraiso ito ng mga hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, ang tunay na bilangguan ay hindi laging kulungan na may mga pader. Hindi. Maaring ang tunay na bilangguan ay ang bilangguan ng kasalanan, bilangguan ng pagnanasa, bilangguan ng shirk o pagtatambal kay Allah sa pagkapanginoon at pagsamba, bilangguan ng sariling kagustuhan. Kaya maaaring ang isang tao ay nasa labas ng kulungan, ngunit ang totoo ay hindi siya malaya. At maaaring ang isang tao ay nasa loob ng kulungan, ngunit malaya ang kanyang puso dahil sa kanyang pananampalataya kay Allah. Sinabi ng dakilang Allah sa banal na Quran, wa may ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. At sino mang lumayo sa pag-aalala kay Allah, magtatalaga kami, maglalagay kami para sa kanya ng isang satanas, at ito ay kanyang magiging kasama iyadan billah. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na ang lahat ng nakakulong ay hindi malaya. Kung ang iyong puso ay may tauhid, may pagsamba kay Allah na nag-iisa lamang, merong iman, may pananampalataya sa Kanya, may sala, pagdarasal bawat araw ng 5 beses, may tauba, may pagbabalik loob at pagsisisi kay Allah, at umaasa kay Allah, maaari kang maging malaya sa iyong puso kahit nakakulong ang iyong katawan. Mga kapatid, ang pinakamagandang halimbawa natin bilang mga bilanggo dito, isa sa mga dakilang propeta ni Allah na si Yusuf
o si Joseph alayhi salam, naway mapasa kanya ang kapayapaan. Si Yusuf ay nasa kulungan. Nabilanggo rin, propeta ni Allah, nabilanggo, kagaya ninyo. Ngunit, kahit nasa kulungan siya, siya ay malaya. Malaya sa kanyang akida. Malaya siya sa kanyang doktrina at paniniwala. Malaya siya sa kanyang da'wa, pagpapalaganap ng Islam at sa kanyang paninindigan. Hindi nakulong ang kanyang iman o pananampalataya kay Allah. Hindi nakulong ang kanyang pagtitiwala kay Allah. Hindi nakulong ang kanyang da'wa o paghihikayat sa mga tao sa loob ng kulungan papunta sa pagsamba kay Allah. At bago pa siya mapunta sa kulungan, hinarap niya ang isang napakalaking tukso. Inanyayahan siya ng isang napakagandang babae, napakayamang babae, papunta sa isang kasalanan na alam nyo na. Ngunit ano ang sinabi ni Yusuf? Ma'adallah, ako ay nagpapakupkup kay Allah. Mga kapatid, ano ang ginawa ni Yusuf? Ano ang ginawa ni Yusuf? Pinili niya ang pagsunod kay Allah kaysa sa pagsunod niya sa kanyang pagnanasa. Hindi niya sinabi, malaya ako, gagawin ko ang gusto ko. Sa halip, ang sinabi niya, ma'adallah, ako ay nagpapakupkup kay Allah. Ito ang tunay na kalayaan. Ang tunay na malaya ay ang taong kayang pigilan ang sarili sa harap ng kasalanan. Ang tunay na malaya ay ang taong kayang sabihin sa kanyang sarili, hindi ko ito gagawin dahil ayaw ni Allah. Mga kapatid, ano ngayon ang tunay na kalayaan sa Islam? Ang tunay na kalayaan sa Islam ay ang paglaya mula sa pagkaalipin ng isang tao sa iba pa bukod pa kay Allah. Mula sa pagkaalipin ng mga pagnanasa at sariling kagustuhan, mula sa pagpapasakop sa hindi katotohanan at hindi makatarungan, at ang pagiging alipin kay Allah Ta'ala lamang. Kaya gawin nating tema o slogan ng ating buhay dito pa lamang sa bilangguan, at kahit na sa paglabas natin dito insyaAllah balang araw, ako ay alipin ni Allah, tayo ay alipin ni Allah, at malaya tayo mula sa lahat ng bagay bukod pa kay Allah. Mga kapatid, ang taong hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili sa harap ng kanyang pagnanasa, hindi siya tunay na malaya. At ang taong mas natatakot sa mga tao kaysa kay Allah ay hindi tunay na malaya. Ang taong ipinagbibili niya ang kanyang relihiyon, ang kanyang pagiging Muslim, kapalit ng mundo, ay hindi tunay na malaya. Ngunit ang taong sinasamba niya ng tunay at sincero taos puso si Allah lamang, at sumusunod sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinokontrol niya ang kanyang pagnanasa, naninindigan sa katotohanan, at hindi ipinagbibili ang kanyang relihiyon para sa sino mang nilalang, siya ang tunay na malaya kahit siya ay nasa likod ng bilangguan. Kaya mga kapatid, maaring nakakulong ang katawan, ngunit huwag nating hayaang makulong ang ating mga puso. Maaring sarado ang pintuan ng kulungan, ngunit ang pintuan ng tauba, pagsisisi, pagbabalik loob kay Allah ay palagi ang bukas. Maaring hindi natin kontrolado kung kailan tayo lalabas sa kulungan, ngunit kaya nating piliin ngayon ang pagbabalik loob kay Allah. Kaya kung ikaw ay nagkasala, magsisi ka. Kung iniwan mo ang pagdarasal bawat araw ng 5 beses, bumalik ka. Kung nalayo ka kay Allah, lumapit ka sa Kanya. Kung bumagsak ka, tumayo ka muli. Huwag mong sabihin, kapag nakalabas ako, saka na ako magiging mabuting Muslim. Sabihin mo,
Ngayon ako magsisimula. Ngayon ako magsisisi. Ngayon ako babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, tulungan mo kami na laging alalahanin ka, magpasalamat sa iyo at sambahin ka ng mabuti. O Allah, patawarin mo ang aming mga kasalanan at ang aming mga pagkakamali sa aming mga gawain at patatagin mo ang aming mga paa sa katotohanan. O Allah, ayusin mo ang aming mga puso, ang aming mga gawa, ang aming mga kalagayan. O Allah, tanggapin mo ang aming pagsisisi, patawarin mo ang aming mga kasalanan at gabayan mo ang mga naligaw. O Allah, pagkalooban mo kami ng tauhid, ng iman, pagiging matuwid at katatagan sa katotohanan hanggang sa makatagpo ka namin. O Allah, alisin mo ang kalungkutan sa aming alalahanin ng mga nag-aalala at alisin mo ang paghihirap ng mga nahihirapan. O Allah, ayusin mo ang kalagayan ng aming mga kapatid na nakakulong. Patawarin mo sila, kaawaan mo sila, at patatagin mo sila sa iyong relihiyon. O Allah, gawin mo ang mga pagsubok na dumating sa kanila na maging dahilan ng kanilang pagsisisi, paggabay at pagiging mabuti. O Allah, kapag sila ay makalabas na sa bilangguan, ilabas mo rin sila mula sa bilangguan ng kasalanan tungo sa kalayaan ng pagsunod sa iyo at mula sa kadiliman ng mga kasalanan tungo sa liwanag ng pananampalataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. O aming Panginoon, bigyan mo kami ng kabutihan sa mundong ito, ng kabutihan sa kabilang buhay, at iligtas mo kami mula sa parusa ng apoy. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.